Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Meron tayong bagong nakuha Ayan. Bagong kuha natin. Ayan. Sa hindi pa po nakakilala sa batong ito, ito po ay bato po ito na tinatawag na tikbalangon at bato. Ito po yung bato ng tikbalang. Ayan. Nakita ko po ito sa loob ng kuweba. Ito. Sa loob ito ng kuweba na kukuha itong tikbalangano na bato. Ayan. Bago ko ito nakuha, ang may-ari ng tikbalang ay nakipagkausap sa akin. Sabi niya sa akin, kaibigan, meron akong ibigay sa iyo. At sana makuha mo yun doon kasi yung bato na yun ay mahalaga po yun. Ibibigay ko sa iyo yun para maitulong natin sa taong nangangailangan. Kaya pagpasok ko doon, may malaking boses na aking narinig. At ang boses na narinig ko, ang sabi ng boses ay, dali na. Ganun lang. 3 beses yung binanggit sa akin na dali na. Dali na. Dali na. Pero napakalaking boses yun na aking narinig. Pagkatapos, pagpasok ko doon, kasi yung kuweba doon, iba ang hitsura. Umakyat ka muna, pagkatapos mo umakyat, pababa ka, pagbaba mo, magdaan ka pa sa tubigan. Pag makadaan ka sa tubigan, mayroon kang butas na papasukan at yung pinapasukan mo ay nakadapa ka lang. Pagdapa mo sa papasukan mo, mga 1 meter, tatayo ka naman. Tapos napakalaking area sa loob. Kahit nga mga series makapasok yan, kahit bachelor o kahit mga bihire, yung mga boss na mga sasakyan makapasok doon, kahit mga 10 piraso na bus na makapasok doon. Tapos yung narinig ko yung tinig na papasukin ako doon, habang nagdadala ako ng flashlight, meron akong nakikitang tao na napakaitim at napakapula yung kanyang mata. At pagtingin ko, kasi alam ko naman yung tikbalang ano ang itsura sa tikbalang kasi para din yan siyang diwinde. Yung itsura ng diwinde, maliit siya pero may mga sapatos na malalaki at yung tainga niya kakaiba, parang tainga ng aso na tumitindig. Tapos yung sa tikbalang, iba rin ang hitsura sa kanyang mukha dahil nga ang kanyang mukha ay napakaraming balahibo at yung tainga rin ay katulad din sa tikbalang ay yung tainga ng diwinde. Pero ang pinagkaiba sa kanila ay napakalaki po yung tikbalang, napakalaki. At habang siya ay nakaupo doon, nakipagkausap ako sa kanya na yung ibibigay mo sa akin, kukunin ko na. Yon, bigla siyang nawala doon sa kanyang inuupuan. May nakikita akong bato na ito ang aking nakikita doon, na saan siya umupo, doon siya nawala. Kaya ito ang batong ito, yun ang aking nakukuha. Ito ang aking nakukuha. Ayan. Napakagandang pagkabato. Kung titingnan yung mabuti, ayan, marami siyang hugis na hindi mo matukoy kung anong klaseng bato o hitsura sa kanya dahil nga napakaganda ang kanyang hitsura. Ayan. Para siyang barko, para din siyang may ulo, para din siyang tigre, kaiba ang kulay. Ayan. Kaya sabi ko sa may-ari nito, kung halimbawa ito ay mapasa ibang tao, paano na lang kung ang makakuha ay mga masasama? Dahil nga ang may-ari nito ay tao na invisible, ibig sabihin hindi makikita. Ang makakita nito, yun lang may mga gabay at paniniwala sa ganitong
klaseng paniniwala sa mga mutya. Ayan po ang kanyang itsura sa bato. Kaya kung halimbawa ay ito ay mapasayo, ay swerte ka dahil nga bago mo ito makuha sa akin, meron akong pamahiin na ito ba ay karapat-dapat sa'yo at tatanungin ko ang gabay na ikay karapat-dapat na magdala sa ganitong klaseng mutya o bato. Kasi hindi ito basta-basta na ibigay lang na hindi pwedeng itanong sa may-ari. Dahil nga ito'y binigay sa akin para ito ay pwedeng maibigay sa nangangailangan ng mutya. Kaya sa nangailangan ng mutya at naniniwala dito, pwede kayong mag-inquire pero huwag kayong umasa na ito'y mapasayo. Dahil nga hindi lahat nag-inquire ay mapasayin nyo ito. Hindi lahat na nag-inquire mapasayin nyo ito. Dahil nga dumadaan pa kayo sa spiritual survey ng aking gabay kung ikaw ba ay karapat-dapat na magdalag sa ganitong klaseng mga gamit na galing sa tikbalang o tikbalanganon. Ayan. Ang tawag sa tikbalang ay tikbalangon. Tikbalang. Ang tawag sa mutya niya ay tikbalanganon. Ayan, mutya sa tikbalanganon. Dahil nga siya ang may-ari na tikbalang ay ang may-ari tikbalanganon. Ayan po ang pangalan niya. Pagmasdan yung mabuti yung bato, ayan, napakaganda talagang bato. Kumbaga para siyang species, para siyang yung kinakargahan ng mga yung sasakyan ng mga UFO, yung tinatawag nila na alien, parang sasakyan ng alien. Eh malay natin kung sa ibang bansa yung nakikita natin alien, gamit na yan sa alien. Malay natin dahil nga ang pinaka-high-tech na lugar yung mga Amerikano, taga ibang bansa, o baka dumating na dito at ginamit tayo na marunong sa espiritual, baka ito na yung tikbalangano na gamit ng mga alien. Malay natin kasi kung mabait naman tayo at tumutulong talaga sila kahit nga alien pa yan, ay kaya nating mapasunod dahil nga siya ang may gustong makipagkaibigan, ang makipagkita at magbigay sa atin ng birtud at kapangyarihan. Ayan lang po ang aking masasabi sa inyo. Kung halimbawa man kung ito'y gusto ninyo, ay mapasa inyo talaga ito. Pero kung hindi talaga ito para sa inyo, ay wala tayong magawa dahil sila po ang nagmamay-ari sa batong ito. Sila po ang nagmamay-ari sa batong ito. Ayan po ang itsura. Ayan. Sa nagtatanong kung anong gamit ito, ito'y gamit sa proteksyon. Proteksyon ito at swerte sa buhay. Masasabi kong swerte ito dahil nga bihira ka makakita ng ganitong klaseng mga bato o galing sa kanila na bato. Bihira lang. Swerte dahil nga ay sila ay binigay sa atin yung kanilang mutya. Kaya tawag po niyan ay swerte, binigyan tayo. Kaya maaari itong magbigay sa atin ng swerte sa buhay at proteksyon sa buhay. Ayan lang po ang aking masasabi dahil wala na po tayong oras at magandang umaga po. Sana magustuhan ninyo ang aking mga kuhang mutya at kung mapasa inyo ito ay swerte kayo. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.